Paano magkaroon ng negosyo ngayong 2024? So guys, alam ko excited kayo ngayon sa topic natin for today. Tapusin nyo tong video to kasi alam ko pagtapos nyo is meron na agad kayong negosyo sa kanya-kanya nyong bahay. Ako nga pala si Jimiel Ibarra, isa po akong entrepreneur at meron akong 4 na clothing store dito sa Nueva Vizcaya. Tara G! Bago tayo magsimula guys, may share lang akong kwento sa inyo. Na-realize ko lang before na every time na may binibili akong produkto, ganito yung thinking ko. Ino-offer ko siya sa ibang tao palagi. Lalo yung pumalo sa akin na damit dati, yung football jersey. Parang natripan ko lang yun dati kasi gustong-gusto ko lang siyang suotin at dry fit siya. Mabilis matuyo yung pawis. So, ginawa ko dati, bumili lang ako ng pang PSG. Pang sarili ko lang. Trinay ko siyang in-offer sa kapatid ko, yung girlfriend ko, and doon na ako nagka-idea na pwede ko ding ibenta to sa ibang tao. Every time na meron na akong bibilin na produkto, iniisip ko kaagad na pwede ko siyang ibenta sa ibang tao. Kasi kung ganun yung thinking mo, instant magkaka-business ka kaagad para at least mas magets nyo. Nagsimula ako bumili dati ng InPods, yung peking AirPods dati, yung may kulay-kulay pa. Try ko lang sa akin, sa sarili ko lang yun before. Pero nung naging okay, tsaka ako din siya binenta. Same with lip tint ng girlfriend ko. Yung pandemic yun. Bumili lang naman talaga siya ng pang sarili niya lang eh. Pero sabi namin, why not i-offer din natin sa ibang tao? And boom, instant nagkakaroon nga. Gets? So dun pa lang pala, pwede ka na agad magkaroon ng negosyo. So punta na tayo sa topic natin for today. Paano magkaroon ng negosyo ngayong 2024? Okay, next. Hanapin mo kung saan ka magaling. Una sa lahat, dapat malaman mo kung ano yung passion mo. Saan ka nga ba magaling? Ano ba yung gusto mong bagay na kahit araw-arawin mo siyang gawin, gagawin mo siya. Or kahit araw-arawin mong gawin, kahit hindi ka bayaran, okay lang sa'yo. Ano yun? Yun yung isipin mo. Case in point, yung mga ganong bagay, kung ano rin yung gusto mo nung bata ka. So, isipin mo yun. Kasi mataas yung chance, yun yung para sa'yo. Yun yung magiging skill mo talaga. And mag-focus ka dun. Kasi bakit? Dun ka na magaling eh. I-improve mo na lang. Kaysa hanapin mo pa yung hindi ka magaling, kasi yun pa yung ipupush mo, mas mahihirapan ka nun. It's a hard way. Kasi example guys, mahilig kang kumain, baka sa food business ka, di ba? O di kaya mahilig kang matulog, mag-apply kang sleep consultant. May ganun ba? Di kami tamad, di kami katulad mo. Life is this. I want this. Eh. Gaya ng sabi ko, kung saan ka magaling. Isa pa, ano yung hobby mo? Kasi kung ano yung hobby mo, pwede mo i-share din sa mga tao yun eh. 'Di ba? Kasi pag hobby mo lang, hindi mo iniisip yung pera. Pero dahil i-share mo na nga sa ibang tao, yun yung point na magkakaroon ka na ng pera. Parang ako before, hobby ko lang mag-alaga ng isda, napadami ko. Alangan naman alagaan ko lahat yun. O, binenta ko sa kanila. Okay, next. Hanapin mo yung target market mo. Mag-market research ka. Guys, hindi ko sinasabing may magnifying glass tapos may trench coat ka. Hindi ganun. Nasabi ko lang, tanong-tanong ka kung ano yung in ba dito. Mag-collect ka ng data. Basically, kung ano yung mga sabi nilang mas marami, yun yung possible ibenta mo na as soon as possible. Napakahalaga kung sino yung target market mo, guys. Para alam mo kung sino yung kakausapin mo, alam mo kung sino yung paglilingkuran mo, alam mo yung susolusyonan mo ng problema. Jollibee. Sino ang target market ng Jollibee? Sagot? Yes, bata. Simulan nung nag-start sila, bata lang ang kanilang target market. Tama? So, anong point ko? Tinarget nila yun ng sobrang tagal na panahon hanggang dumating sa point na yung batang yun, kahit teenager, kahit mas matatanda, kumakain na rin sa Jollibee. Kasi bakit? Bata yung target market eh. Tumagos na siya sa ibang mga market. Hindi na lang pang bata yung Jollibee today. Supreme New York. Familiar? Yung Supreme tos red dito, hindi yung Lucky Me Supreme hindi yun guys. Ano ang target market nila? Dati skater lang. Tagal nilang panahon, trinabaho yung skater, yun lang yung market nila. Pero sa haba ng panahon, tumagal, tumagos na siya sa ibang brand, tumagos na siya sa ibang market. Ngayon kahit hip-hop, kahit rapper, sinusuot na yung Supreme. Kahit rockista nagsusuot na ng Supreme. Yun yung sinabi ko, hanapin mo kung sino yung target market mo. Okay, next. Simulan mo sa maliit na puhunan. Kaya guys, ngayon maraming gusto mag-business. Kaso ang sinasabi na, wala akong puhunan. Ang iniisip kasi agad, malaki agad. Kailangan perfect agad. Kailangan kumpleto agad na ganito. Kumpleto agad yung gamitan. May malaking pwesto na agad. Hindi ganun. Kasi once na nakabenta ka ng isang produkto, may business ka na. Simple as that. Simulan mo kung anong meron ka lang. Example, may branded ka na damit. I-alok mo yun sa mga ibang tao.
Malay mo sila magustuhan nila. Uso din naman ngayon mga thrift-thrift yung ukay. Basta original, mabebenta mo ng second hand, pwede naman pala yun eh. Kasi guys, huwag na tayo maglokohan. Sasabihin mo wala kang pera. Everyday nga nagkakape ka eh. Everyday nga may pang-load ka, pang sangyup ka. Uwe, wala ka mga pa talagang puhunan o hindi mo lang priority. Hindi, kaya sinasabi ko yun guys, simulan mo lang kung ano yung meron ka. Yung mga maliliit na bagay. Ngayon, may mga kakilala ako. Yung isang pamangkin ko before, nagpebenta ng Pokemon cards. Imagine that, nung narinig ko yung story nun, I think 10 years old lang or 9 years old lang siya nun. Pokemon cards. Binibenta niya sa school nila. Imagine mo guys 10, 9 years old na bata, nagagawang magbenta. Ikaw pa kaya? Okay, next. Execute mo agad. Kung may naisip ka na agad ngayon na produkto, gawin mo na agad yan. Picturean mo sa cellphone, i-post mo sa Facebook, i-MyDay mo, i-story mo, post mo sa Instagram, sa TikTok, i-reels mo. And then, pag may nagtanong, replyan mo. Pag may bumili, boom, may business transaction ka na. Basta may buying and selling, tawag dun business. Kaya kung ano yung mga nasa isip mo ngayon guys, yung mga sinabi ko, execute mo agad. Kung ano yung meron dyan sa inyo, kung ano yung meron dyan sa bahay nyo, yung rep nyo, the joke. Execute mo agad. Huwag ka na masyadong mag-research. Guys, sinasabi ko sa inyo, yung information dito sa mundo, sobrang lantaran na. Kahit bata, kayang abutin yung paggawa ng rocket ship, paggawa ng missile. Imagine mo, bata yun Kahapon, kausap ko yung mga pamangkin ko. Yung mga astronomy yung pinag-uusapan namin. Ang sinasabi ko lang guys, nakakalat na sa mundo. Kung ikaw, mag-iisip ka pa rin, talo ka nung kahit walang alam masyado, pero sinimulan na agad mamaya. Sinimulan agad ngayon. Kaya gawin mo na agad. May pinicturean ka, may pinost ka, hindi binili. Okay lang. May nawala ba sa'yo? Wala naman, gamit lang naman dyan sa bahay niya na hindi nagagamit. Ang maganda, ang mahalaga, masimulan mo agad kung paano makapagbenta. Ayun guys, imagine mo, pwede ka na nga makabenta kahit hindi mo harapan yung tao eh. Online na lang. Dati nga, kailangan mong bumahay-bahay pa, di ba? Ngayon guys, may cheat code na gamitin mo ng tama. Kaya ngayon, pagkatapos mong panoorin tong bidyong to, ganap ka na agad ng bagay, tapos picturean mo, i-MyDay mo, i-alok mo. Hindi ka makakabenta kung hindi mo iaalok sa ibang tao. Yung nasa networking company pa ako, offline, bakit wala akong mabentang sabon na pampaputi? Alam mo sabi ng mentor ko, nag-aalok ka ba? Hindi. Paano ka makakabenta? Hindi mo naman inaalok Paano nila malalaman yung benta mo kung hindi mo ipopost? Hindi mo sasabihin, hindi mo aalokin sa ibang tao. Ang goal ko lang naman, masimulan mo agad yung ano yung nasa isip mo. Sa sobrang tagal mo nag-iisip, dati-dati pa, hindi mo nasisimulan kung ano yung gusto mong negosyo. Kaya ngayon, from now on, simulan mo na. Hindi mo nga malalaman pag hindi mo susubukan. Huwag kang matakot magkamali. Kasi yung pagkakamali, dun ka matututo. At pag paulit-ulit mo siyang ginawa, dun ka nagagaling, tsaka mo ma-master yung isang bagay. Imagine mo na lang si Henry ba? Binenta niya lang yung sapatos, biglang may SM na siya. Hindi ganun yun. Colonel Sandler, yung founder ng KFC. Ito, chicken Sa'yo na. Yumaman na siya. Hindi 1,099 na chicken ang nabenta niya bago siya inaccept sa market. Get my point? Guys, ang alam kong kalaban lang naman natin dito, yun nga, yung paulit-ulit ko sinasabi, takot. Saan ka ba matatakot? Sa sasabihin ng ibang tao? Bakit? Sila ba yung nagbabayad ng bills mo? Sila ba yung nagbabayad ng kakainin mo bukas? Hindi naman ikaw at ikaw pa rin. So in short, wala silang pakialam sa'yo. Kaya tanggalin mo yung takot mo na yan. Between you and fear, andun yung sa likod, yung goal mo. Kailangan mo lang talunin. Kailangan mo lang banggain. And tandaan nyo guys, ako ito, imagine mo to. Kung ginagawa ko ngayon tong video na to, nakala nyo ba hindi ako takot? Natatakot din ako Pero yun yung malaking kaibahan ng matapang. Gagawin mo kahit natatakot ka. Kasi wala namang mawawala sa'yo, di ba? Kung estudyante ka, bata ka, wala kang sariling bahay, wala kang sariling sasakyan, walang mawawala. Subukan mo lang. Take note, sa una lang mahirap. Pero pag nasimulan mo na kahit once lang, naku, sinasabi ko sa'yo, maa-addict ka sa resulta. Kaya gym mo na yan, young blood. Let's go! Kaya guys, kung parehas tayo ng prinsipyo sa buhay, samahan nyo ako sa binubuo kong grupo na Young Blood Entrepreneurs. Dito tayo magkita-kita, dito tayo magsama-sama. Same vibe, same energy, same frequency. Tayo magkakaintindihan dyan. Magsama-sama tayo para mas marami tayong tao at kabataan pang ma-inspira. Guys, alam nyo ba, 8 years ago, ako lang din yung nandyan sa behind ng phone, ng PC, ng laptop,
Nanonood lang din ako ng mga ganitong video. Drop out ako, pangit yung na-build ko na name, kaya napunta ako sa No Choice. What if gawin ko na lang to? Gawin ko na lang mag-business. Good news, ang sarap sa feeling. Hindi ko sinasabing successful na ako ngayon. Pero yung magandang part, yung mga bagay na gusto ko, nakukuha ko na. Kasi yun yung tinrabaho ko 7 years ago. Kaya young bloods, baka mas magaling ka pa sa akin, baka mas matalino ka pa sa akin, baka mas madiskarte ka pa sa akin. Kaya mong gawin din to. So ayan, natapos mo na tong video to at alam ko pagtapos nito may negosyo ka na agad ha. Kaya kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, like, share, and comment nyo sa comment box kung ano pa yung gusto nyo i-content ko next vlog. Siya nga pala guys, release na One Tomoe MB Clothing, Mercansya Barata sa lahat ng social media platform. Mercansyabarata.ph sa own website. Hanggang sa muli, Jamel Ibarra guys, na nagsasabi na hindi ka mananalo kung di ka tataya. Hindi ka mananalo kung di ka susugal. I'm out. Thank you sa panonood guys. See you next vlog.